Nakikita nyo po or natatandaan nyo tong tindahan na to or palengking ito, mga kababayan. Dito po natin or dito unang-unang nakita ni Kuya Sam Motovlog si Ate Purapor. Ma'am, may tanong lang ako. Ay, ano po yun? Nag-iikot-ikot daw ulit si Purapor dito. Yes po. May nag-message kasi sa akin, nakikita daw nila na andito ulit. So nag-worry ako na baka bumalik ulit sa dati. May pwesto siya dyan? Diyan siya naka-still lagi po. Hindi nyo makadala-dala yung paninda, nilalagay lang. Diyan mo din siya dati na ano. Mapapanood ito ng mga anak mo. Ano mensahe mo sa kanila? Hello anak, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sana hindi kayo magkasakit. Tapos sana lagi kayo nagdadasal sa Panginoong Diyos, anak. Daddy Frankie, ngayon ay tumulong, kaagapay mo. Yun mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga po sa atin lahat. Time check po is 9:33. Maaga po kaming umalis ng Pangasinan. Maaga kami umalis ng bahay. Although Pangasinan pa rin to mga kababayan, nandito kami ngayon. Nakikita nyo po or natatandaan nyo tong tindahan na to or palengking ito, mga kababayan. Dito po natin or dito unang-unang nakita ni Kuya Sam Motovlog si Ate Purapor. Sino nga po ang hindi nakakilala kay Ate Purapor? Binansagang Ate Purapor, pero pangalan niya ay si Ate Maricel. Sa araw na ito mga kababayan, siya po yung misyon ng Team Daddy Frankie dahil gusto ko rin po siyang kumustahin ano na nga kaya ang lagay niya. Dahil almost 2 months na po or 3 months na hindi natin na balikan. Pero nung binitawan natin is okay naman hanggang sa in-update namin ni Mami Rochelle. Pero balita ko ngayon mga kababayan is nasa palengke na naman daw siya. Ano nga kaya nangyari? Kumusta na nga kaya si Ate Maricel? Kaya kami sumadya dito muna sa palengke na kanyang pinaglalagian, pinagbibenta-bentahan. Kung sakaling wala dito, saka tayo tutuloy sa kanyang bahay. Mga kababayan, sama-sama po tayo. Kumustahin si Ate Maricel. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Let's go mga kababayan. Samahan niyo po. Hello po. Hanapin namin. Morning po. Hi po. Isa lang! Wait lang, sinishare ko kasi lagi yung vlog mo. Wait lang! Oh, sige. Wait lang! Thank you! Thank you. Ma'am, tatanong lang ako. Sabi kasi nila, nandito na daw. Ay, nagpaapa. Nabigla ako sa'yo eh! Nabigla ako sa'yo! Ma'am, may tanong lang ako. Ay, ano po yun? Nag-iikot-ikot daw ulit si Purapor dito. Yes po, pero hindi po siya Hindi na siya Purapor. Nagtitinda po siya ng Mais. mais. Very good. Hindi na kagaya dati. Ano na pagkakaiba ni Ate Maricel noon sa ngayon? Malaking pagbabago, sir, kasi nagtitinda na po siya ng mais. Naghahanap buhay na. Yes. Salamat sa Panginoon. May mga nagme-message kasi sa akin na nakikita. Nabenta po siya is binibili niya po ng pagkain ng baboy. Oo, kasi meron na siyang alaga. May nag-message kasi sa akin, nakikita daw nila na andito ulit. So nag-worry ako na baka bumalik ulit sa dati. Nagtitinda lang po siya ng mais. Umiikot lang naman, namimili siya. Namamalingki siya dito. Namimili siya ng pagkain ng baboy, mga tinapay niya, gano'n. Tapos uwi na Napadaan po dito. siya, tapos bibili siyang bawang, sibuyas, tapos magluluto na daw po siya, uwi na siya. Kasi may baboy siyang pinakakain. Opo, kasi yun yung itinuro namin sa kanya na maghanap buhay para hindi siya mag-isip ng iba. Matagal na po siya, hindi Matagal na siya hindi nakapunta rito. Yes. Kailan yung last ko siyang nakita? Ang ginagawa niya po, nangingi po siya ng pagkain ng baboy.
baboy katulad. Yung mga ganito. Very yes good. po, yes. Sige po. Salamat. Picture ka? Napasama kayo sa video ko. Sige po. Sige po, sige po. Sana namin personal si Daddy Frank. Ay, hello po. Ayan, sige, picture na po. Ayan. Ayan, hi kayo, nakasama kayo sa video. Sige po. Ay, wait lang. Ay, tingin. Ay, tayo naman kay Daddy Frank. Ay, tingin, sige. Daddy Frank. Sige, sige. Picture po, picture. Hi po. Picture lang. Sige po, saan camera nyo? Ayun na po. Gusto mo na. Salamat po. Sige po, ma'am ha. Hi po. Tinignan ko lang, akala ko abutan ko rito si Ate Maricel. Morning po, Friday. Palengke po. Friday, Monday, dito siya. Nandito po siya. May pwesto siya dyan? Diyan siya naka-still lagi po. Hindi nyo madala-dala yung paninda, nilalagay lang. Diyan mo din siya dati na Daddy Frank. Pero okay naman na siya. Iyon, very good. Sige, pupuntahan ko siya sa bahay niya. Sige po. Ha? Pa-picture. Sige po, ma'am. Sige po. Camera po. Kala ko na yung cellphone mo. 1, 2, 3. Thank you po. Salamat po. Punta ako sa bahay niya ngayon. Thank you. Kay Kuya Oliver. Abangan nyo yan. Mamaya yata yung ano niya, blessing. Mamayang gabi. Salamat po. Ng lechon. Ha? Sige po. Salamat. Thank you po. Hello po. Hi po. Kumusta po kayo? Thank you. So yun mga kababayan, narinig nyo naman po. Nagpupunta daw siya rito pero namimili lang. Namimili siya ng paninda niya and then nangihingi rin siya ng mga gulay, mga trim ng gulay para sa alaga niyang baboy. Nakakatuwa, nakaka-inspired. Kumbaga, masaya sa puso't damdamin kasi yung dating purapor na hindi mo alam kung saan tutungo yung buhay niya. Pero ngayon, isa na siyang namumuhay ng normal at naghahanap buhay, nagtitinda. Pero syempre mga kababayan, kahit natapos na tayo, hindi ibig sabihin ay kakalimutan na natin sila. May mga time or araw talaga napapasyalan at kukumustahin. Siyempre, gagabayan pa rin natin sa abot ng ating makakaya. Kaya mga kababayan, tutok lang po, diretso lang po tayo sa video. Samahan niyo po kami. Puntahan natin siya sa kanyang bahay ngayon. Let's go. May problema mga kababayan. Ito na. Ala, may itlog yung manok dito. Puntahan natin si Ate Maricel. May mga biik na siya, may mga bibi. May mga alaga siyang baboy talaga, oh. No? Oh, yung isa, baka sa akin, itatawid ko kayo. Dito kayo dumaan. Kala nyo, ah. Oh, may madadaanan. Kailang, kumusta ka naman? Mabuti po. Galing ako sa palengke. Hinahanap kita doon. Wala ako doon, nandito ako dati. Oo, kaya dumiretso kami dito. Kasi may nag-message sa akin na nakikita ka raw nila sa palengke. Sabi ko baka nandito. Ayun. Hindi ka nagtinda ngayon. Hindi po. Nakita ko ang dami na, parami na ng parami yung alaga mo ah. Opo, dati. Ilan na yung baboy mo? Ilan na yun nandyan? 4 po. 4 na baboy. Wow. Galing, no? Pero minsan-minsan nagtitinda ka pa. Noon dati nagtitinda ko, pero ngayon hindi na. Wala na kasing mais. Wala nang mais. Mm-mm. Oo, nakita ko nga na may nag-video sa'yo na nagbibenta ka ng mais. Opo. Kumusta ka naman? Mabuti po. Salamat sa Panginoon. No? Okay ka na. Kumusta naman yung mga anak mo? Ay, nandun po. Pasyal tayo doon? Hindi naman. Hindi ka nila pinupuntahan dito? Hindi po. Bakit? Wala po. Si nanay, kumusta kayo ni nanay dito? Mabuti. Okay yan. Tuloy-tuloy lang, no? Ayusin mo na lang yung buhay mo para may kasama yung nanay mo dito. Opo.
May bahay na kayong maganda, bago, oh. Dito tayo, okay lang? Oh, ayan, may bagong bahay. Kapatid ko to, Daddy. Ah? Pinagawa ng kapatid ko. Pinagawa ng kapatid mo. Opo. Okay yun, at least mayroong extension. Yung po, extension po. Kumain ka na. Opo. Sa kapatid ko to, hindi po sa akin. Oo. Pero at least ikaw nandito, parang sa inyo na rin. Family house naman to eh. Opo. Di ka pa nag-asawa. Ganda mo pa rin ah. Hindi po po. Oo. Hindi, maganda. At least okay na. Opo. No? Opo. Ano pinagkakaabalahan mo bukod sa pag-alaga ng mga baboy? Iyan, inaalagaan ko po yung pamangkin ko. Pamangkin mo. Anak ng kapatid mo. Anak ng kapatid ko po. Bakit nandito yung anak ng kapatid mo? Nagtuturo kasi yung kapatid ko, teacher daddy sa Alaminos, San Alaminos National High School. Kaya kayo ang nagbabantay. O di, maganda, tulong-tulong kayo ng kapatid mo, no? Opo. Pinasyalan lang kita para kumustahin. Si nanay, tawagin. Ay, hindi pwede kasi hawak yung bata, no? Pinasyalan lang kita. Ay, ganun po ba, Daddy? Namimiss ka na rin kasi ng mga viewers natin. Ano masasabi mo sa kanila? Kumusta ka daw? Hello viewers, mabuti naman po. Okay po. Okay na po ako. Ayan. Hindi ka na gumagala. Hindi na po. Pupunta ka daw ng palengke, mamili ng pagkain mo, mamili ng pagkain baboy. No? Pupunta ka doon. Opo. Maganda pa mag-alaga ng baboy. Opo, Daddy. Buti pa ito mga kababayan. No? Kita nyo, kasi yung ipapakita ko sa inyo mamaya mga kababayan. Nung nakaraang punta ko dito, biik pa yan. Ngayon, ang anak daw ng alaga niya, 4. Opo. Wow. Mahal ang baboy ngayon pag ibenta mo ang isa, mahal. Mahal po. Ay, Ganun. wala pa po kami nabinta kasi yung kinuha po yung isang baboy kahapon kasi sila po ang pinagkuhaan namin ng baboy, parang abang ng baboy. Kinuha po kahapon yung isa, 4 po yun, kaya 3 na lang natira. So share nila yung isa. Opo. Yung 3, yun ang tubo ninyo. Opo. At least pag ibenta mo yung 3, di marami kang pera. Opo, Daddy. Ang galing. Basta wag mong pababayaan ang sarili mo, ah. Opo. Wag ka magpapagutom, ah. Opo. Sana pasyalan ka ng mga anak mo dito. Malalaki naman na sila eh. Ay, hindi pa po sila namasyal buhat noon. Mula nung inuwi kita dito, hindi sila nagpunta dito. Hindi sila nagpunta. Sabi nila, pasyalan ka nila. Hindi pa po. Ikaw, hindi ka nagpunta doon. Hindi po. Bakit? Wala po. Pero okay lang yan. Hayaan mo, nag-aaral naman sila eh, no? Opo. Pag nagkaroon sila ng sariling buhay, karoon na sila ng pamilya nila. Nandito pa pala po si Hindi pa. Kala ko umalis na kayo kay Daddy Frankie. Sino? Ang pangalan niya? Nakalimutan ko na. Chano. Tiano. Oo. Ayun. Kuya Ken. Si Kuya Ken. Walang umaalis sa team. Ay, walang umaalis sa team. Kasama pa rin. Ay, kasama pa rin Daddy. Minsan iniiwanan nila ako. Pero after a month, Si babalik. Bandam po, nandun pa si Bandam Daddy. Ay, nagbakasyon. Na-miss mo si Bandam? Ay, oo rin po. Mapapanood ka ni Bandam. Anong mensahe mo sa kanya? Ay, Kuya Bandam. Anong sasabihin mo? Kumusta ka na, Kuya Bandam? Bukod kay Kuya Bandam, sino pa yung mga naalala mong mga kasama mo doon? Yung si Yaya po. Si Yaya Peli. Nandun pa si Yaya Pili. Daddy. Nandoon. Sino pa? Ay, Bandam, Yaya? Pili. Bandam, Yaya Pili. Si Oh. Junjun. Si Junjun. Nandun pa si Junjun. Wala, nagbakasyon na rin. Ay, ganun po. Sino pa? Bukod kay Junjun? Si Lisa. Ate Lisa, yan yung mga kasabayan niya. Si Ate Lisa magaling na rin. Namumuhay na rin ng normal kagaya mo. Ganun po ba? Naalala mo ba, Ate Maricel, nung unang-una ka naming nakuha sa palengke? Opo. Ano tsura mo nun? Ha? Naalala mo yon? Opo. Very good. So, wag ka nang babalik ng ganun kasi mahirap, no? Opo. Ano almusal nyo today? Wala po kaming ulam, Daddy. Wala kaming almusal. Walang pera eh. Wala kayong pera? Bakit walang pera? Naubos na yung pera binigay nyo. Nagastos po namin. Bilang bigas, ulam, ganun. Kapatid mo, teacher, maraming pera yon. At saka yung iba, pinagpagawa namin nito. Tumulong din kami na nagpagawa dito.
Oo, okay lang yun kasi family kayo. Opo. Tulong-tulong kayo. Opo. No? Opo, At Daddy. least okay na yung buhay mo ngayon. Pinasyalan lang kita. Opo. No? Namiss ka kasi ng mga viewers natin, yung mga nagmamahal sa'yo. Kwentuhan mo naman sila, anong ginagawa mo dito araw-araw. Ay, dito po. Mm-mm. Nag-aalaga po ng pamangkin ko, tapos nag-aalaga po ng baboy. Mm-mm. Yun po. Nagwawalis-walis. Hindi mo na talaga sinuot yung ngipin mo. Ay, andun po sa bag. No? Bakit? Mas komportable kang ganyan. Yun po. Mukhang okay naman yung ano mo, yung katawan mo, Opo. no? Bibigyan kita ulit ng pambiling gamot ha, para tuloy-tuloy yung gamot. Ay, bibili ko pala ng gamot ko, Daddy. Mahal yung gamot. 50 piso dito, isa 60 piso yung isa. Okay lang yung ganun talaga. Titiis-tiisin lang natin yung presyo para hindi ka na bumalik saan. Babalik-balik din naman kami. Pero alam ko naman na okay ka naman na dito. Okay naman si nanay, dyan ang kapatid mo. Alam ko, hindi ka nila pababayaan. At higit sa lahat, wag mo na rin pababayaan sarili mo. Opo. Eh? Opo, Daddy. Oo. Hanggat kaya ko, may time, papasyal-pasyalan ko kayo. Opo. Pero syempre, gaya na akin sinabi, yung mga kagaya ninyo kasi pag okay na magaling na, pupunta rin ako sa ibang tao para makatulong pa sa iba. O, sige po. Pero hindi ibig sabihin na kinalimutan ko kayo. Naging parte na rin kayo sa kwento ng mission ng Team Daddy Frankie. Kaya kahit sino sa inyo, hindi namin pwedeng makalimutan. Opo. Busy nga lang kaya hindi kami ganun kadalas magpunta. Nagbaon ka ng butan mo yata, Daddy. Opo, kasi may mga pinupuntahan kaming lugar na maputik. Nagkasakit kasi ako nakaraan eh. Ay, gano'n po ba? Bakit? Nakita mo yung buta ko. Opo. Nakabuta kayo. Oo. Para hindi madulas Alam kasi... niyong maputik talaga. Opo. Buti hindi umabot ang baha dito sa bahay niyo. Umabot dito nung katatapos na bagyo hanggang dyan, Daddy, oh. Oo. Sa baba ng simento. Mm-mm. Tumaas yung tubig. Oo. Okay lang. Ngayong tanghalian, anong ulamin nyo? Ano nire-ready mong ulam? Ay, ulam namin ngayon tanghali, Daddy. Oo. Wala pa. Wala pa po. Pera mo, may pera ka. Wala na po akong pera, Daddy. Wala ka na pera? Naubos na nga po. Kahit 100 wala? Mayroon 100 mahigit yan. Oo. Yun lang. Kasi Para saan yun? sa gamot po. Para sa gamot. O sige, bibigyan kita ulit ng pambiling gamot, ha? Okay. Piso bawat isang tablet. Yan ang mahal, Daddy. Mahal. Araw-araw. Mararamdaman na nila mga kababayan kung gaano kamahal yung gamot. Pero ganun po talaga mga kababayan. Ang importante at mahalaga, naka-recover na, namumuhay na ng normal. Pero gaya ng sinabi ko, every time na mapuntahan natin, bibigay pa rin tayong pambiling gamot. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Kahit kila Ate Lisa, binibigyan natin. Pero yun po, yung sinasabi ko sa inyo, marami rin tayong mga kababayan na nangangailangan din ng tulong. Diba? Pero hindi nangangahulugan na kakalimutan natin sila dahil naging parte na rin sila sa kwento ng pag-mission ng Team Daddy Frankie. Kaya dadalaw-dalawin pa rin natin sila. No? Opo, opo. Ate, kaya ako pumunta dito, kumustahin ko kayong lahat dahil sunod na mga araw is papunta na kami ng Nang, Davao and Surigao. ay, ang layo, Daddy. Oo. Anong sasakyan nyo yun? Barko? Aeroplano kami. Ay, aeroplano po? Magmi-mission kami doon. Tutulong din kami doon kasi alam ko marami tayong mga... Tutulong kayo doon sa Davao at Surigao? Opo. Marami rin tayong mga followers. Bigyan mo rin sila ng pira nila, Daddy. Opo. Ay, ganun talagang trabaho nyo? Opo. Para makatulong din tayo sa iba. Okay ba yon? Davao at Surigao? Oo. Malayo yun. Oo. Kaya ko kaya? Siguro, Daddy, kaya nyo yan. Bakit? Malakas pa naman po kayo. Iyon. At saka isa pa, andyan ang ating Panginoon, no? Opo. Hindi tayo pababayaan. Opo, Daddy. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, abangan nyo po ang Team Daddy Frankie sa Davao and Surigao. No? Kita-kita po tayo doon para
makita rin nila ang Team Daddy Frankie at higit sa lahat para makatulong pa tayo. Mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Kaya kabayan, kung tiga Surigao ka or Davao ka at napapanood mo ang bidyong ito, pakishare ang bidyong ito para sa ganoon, mabilis naming ma-notify yung lugar nyo para doon din. Baka sakali, sunod na mga araw, buwan, ikaw naman ang ma-meet ng Team Daddy Frankie. So ate, Maricel, sana makatulong to sa'yo. Kamay. 1, 2. Bilangin mo. Ilan? 1,000, 1,500, 2,000, 5, 2, 5. 3,000, 5, 4,000, 500, 5,000, Ulitin mo nga bilangin. Baka nagkamali ako. 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000. 5,000. Tapos ibibenta mo yung dalawa mong baboy na nandyan. Baboy ngayon, tagpa 5,000 isa, may 15,000 agad. Opo. Iingatan mo yung pera mo, pambili mo yan ng gamot, ha? Opo, Daddy. Para tuloy-tuloy, ha? Opo. Masaya ako sa nangyayari sa'yo. Opo. Kayo mga kababayan, sino po ang nakapanood mula't mula nang na-rescue natin si Ate Maricel? At eto na po siya ngayon, normal, maayos, masaya, malusog. Di ba? Kaya maraming salamat sa inyong lahat, sa mga kababayan natin, sa mga viewers natin especially, na walang sawang nakasuporta kay Daddy Frankie. Dahil lahat po ng mga taong nare-rescue natin, nababago natin yung buhay, ay isa kayo sa dahilan kung bakit nagawa ng Team Daddy Frankie yung mga bagay-bagay na ito. No? Hindi po magagawa ng Daddy Frankie kung wala kayo. Kaya salamat sa lahat ng viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat. Ganon din po sa ating mga kababayan na tumulong sa akin nung kasagsagan ng pagpapagamot natin. Kasi hindi po biro-biro yung mga gamutan ng mga ganitong kapatid natin. Ngayon pa lang ramdam na ramdam nila yung presyo ng gamot. Alam kong alam nyo rin yan. Pero ito nga, masaya ako kasi nakita ko sila. Kaya salamat po sa mga tumutulong sa akin parati, sa ating mga sponsor especially. Mga sponsors natin na walang sawang sumusuporta kay Daddy Frankie. No? Kaya mabuhay po tayong lahat. Sa mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, maraming salamat po. No? Mag-iingat po kayo dyan. Alam ko hindi rin po biro-biro ang magtrabaho sa ibang bansa, lumayo sa kanilang pamilya. Danas ko rin po yan nung ako'y nasa ibang bansa, mga kababayan. Sarili mo, alagaan mo. Pag nagkasakit ka, sarili mo gagamutin mo. Kaya pag nasa ibang bansa ka, bawal magkasakit. Kailangan strong ka. Diba? Kaya mga kapatid na nakakapanood ng bidyong ito, kung may pamilya kang nasa ibang bansa, pwede ba kumustahin mo siya ngayon para matuwa naman siya? Diba? Kasi ang hirap labanan, ang homesick, yung napangungulila. Kaya lagi natin silang kukumustahin. Hindi yung kukumustahin natin pagkatapusan lang. Diba? Kaya yun, mga kababayan, masaya ako. Shoutout po sa ating mga kababayan OFW. Mabuhay po tayong lahat. Ate Maricel, hindi na ako magtatagal. O, sige No? po, Daddy. Kami aalis na. Huwag ka na magluto ng lunch, hindi na. May pupuntahan pa kami. No? Kasi mga kababayan, gusto pa niya kaming mag-lunch dito, nagtatanong. Bibili daw siya ng ulam, sardinas. Huwag na po. Kung ano man yung nandyan, ready mo para sa sarili mo. Opo. Mapapanood ito ng mga anak mo. Anong mensahe mo sa kanila? Hello, anak. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sana hindi kayo magkasakit. Tapos sana lagi kayo nagdadasal sa Panginoong Diyos, anak. Very good. Gaano mo kamahal yung mga anak mo? Mahal ko po kayong mabuti. Mahal na mahal kayo ng mama nyo. Okay. Nakakatawa, di ba? Nakaka-touch. No? Kaya sa mga anak ni Ate Maricel, sana maglaan kayo kahit isang araw lang pag walang pasok. Mapasyalan nyo po yung nanay nyo. Wala po tayo dito sa mundong ibabaw kung hindi sa ating mga magulang. Ano man ang kakulangan, kahinaan ng ating magulang,
Hindi po yun rason para ipagkaitan natin sila ng panahon. Dahil balang araw, magiging magulang din po kayong lahat. At may kasabihan nga, kung ano ang ginawa natin, siya rin namang babalik sa atin. Kaya kung gumawa tayo ng kabutihan, mabuti rin ang balik. Di ba? Siyempre, mas pinagpapala tayo pag mapagmahal tayo sa ating mga magulang. Mga kababayan, mga kabarangay, muli ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Pansamantala, si Daddy Frankie ay magpapaalam. At masaya po ako ipapakita ko sa inyo yung mga alaga ni Ate Maricel, kung paano siya namumuhay na normal, paano niya inaalagaan. Kaya na aking sinabi, nakaraang punta ko dito, may alaga siyang baboy. Ngayon, yung alaga niyang baboy, may anak na 4. At thank you din po sa mama ni Ate Maricel na hindi siya pinabayaan. Siya po yung kaagapay kasama ni Ate Maricel dito, yung kanyang mama. Hindi lang namin maipakita kasi may hawak na baby. Kaya salamat po, Mother. Salamat po sa inyo. No? Okay na si Maricel. Okay na rin po. Marunong na rin siya tumulong pag-alaga. Marunong na, very. Unti-unti lang. Ganun talaga. Neng, kuha ka ng plastic. Kunin mo yung itlog kung sa ano ka nababasa. Ibigay mo sa... Ay, wag na po. Dito na lang yan, yung itlog. Sa inyo na po. Marami po. Ha? Marami. Itlog ng? Patok. Ay, wag na po. Iulam nyo na lang sa umaga. Sawa-sawa na rin. Sawang-sawa na rin. Palimliman nyo. Ay, nabasa na yun. Ay, pag nabasaan na, hindi na pwede. Yung mapisa. Ay, hindi na mapipisa. Oh, sige po, no? Ano na rin? May umaga na parang wala ng pag-asa. Gabi na di mo alam kung saan kakapit. Ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka.